make your final statement to them? Right now, there's really nothing much to say except to thank you all for your love and support for my mom. This is really devastating. It's just too painful. It's beyond words. Mahigit 2 dekada na nang nadiskubre ang katawan ng veterano at respetadong aktres na si Nida Blanca sa isang parking lot. Magpahanggang ngayon, malaking misteryo pa rin kung sino ang salarin o mga salarin na pumatay sa kanya. Halika at balikan natin ang buong istorya ng krimen na gumulat sa Pilipinas noong 2001. Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Nida Blanca ay ipinanganak bilang si Dorothy Ginto Jones noong January 6, 1936 sa Gapan, Nueva Ecija. Siya ay ipinanganak noong panahon na ang Pilipinas ay nasa ilalim o colony pa ng Estados Unidos. Ang kanyang ama ay si John William Jones II na isang Amerikanong sundalo at ang kanyang ina naman ay isang Filipina na si Inocencia Velez Ginto. Unang nadiskubre ang kanyang talento sa pag-arte ng si Nida Blanca ay 15 taong gulang pa lamang. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay nakatuntong sa entablado. Noong siya ay 13 taong gulang pa lamang ay nanalo siya sa isang singing contest sa Maynila. Nang siya ay nagdadalaga, siya ay kumuha ng pre-law degree sa University of Santo Tomas, pero dahil ang hilig niya talaga ay pag-arte, pinasok niya ang showbiz. Siya ay binigyan ng screen name na Nida Blanca ng aktres na si Delia Razon na nakadiskubre sa kanya. Ayon kay Delia na isang dating beauty queen, dahil sa maputi si Nida Blanca ay angkop ang apelyido nito na ibinigay sa kanya dahil ang ibig sabihin ng Blanca sa Spanish ay maputi. Pagkatapos ng kanyang unang pelikula, agad sumikat si Nida Blanca. Siya ay naging main actress sa iba't ibang mga pelikula pero malimit siyang kunin sa mga comedy at kasama niya dito ang aktor na si Nestor de Villa at halos 50 pelikula ang kanilang pinagsamahan. Bukod sa mga comedy na pelikula, matatawag mo na isang versatile actress si Nida. Naging star din siya sa mga aksyon at mga drama na pelikula. Dahil sa kanyang tiyaga, siya ay nanalo ng 16 na awards na talagang magpapatunay na hindi lang siya isang batikan pero napakagaling na aktres na nirerespeto at kilala sa showbiz industry. Bukod din sa mga pelikula, pinasok din niya ang mga palabas sa telebisyon. Dito niya nakasama ang respetadong aktor at king of comedy na si Dolphy. Nakasama niya ang mga sikat na mga tao na masasabi mong showbiz royalty tulad ni Gloria Romero at Charito Solis. Halos 6 na dekada ang itinagal ni Nida Blanca sa showbiz na masasabi mo talagang isa siyang veterano at isang profesional. Pero kahit siya isang sikat na aktres, katulad natin ay isa lang din siyang normal na tao. Siya ay isang ina at nanay. Si Nida Blanca ay ikinasal ng 2 beses. Ang kanyang unang asawa ay si Victorino Reyes at nagbunga ang kanilang pagmamahalan at ipinanganak ni Nida ang kanilang tanging anak na si Kay. Pero hindi nagtagal ang kanilang pagsasama at nauwi ito sa hiwalayan ng 2 taong gulang pa lamang si Kay. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, hindi nagtagal ay nahulog ang loob ni Nida Blanca sa isang Amerikano na kalaunan ay kanyang pinakasalan. Noong 1979, nagpakasal si Nida Blanca sa isang American singer na si Rod Lauren o kilala siya ng mga Pilipino sa pangalan na Rod Strunk. Pagkatapos nilang maikasal ay nagligi sila sa Estados Unidos bago sila magdesisyon na manatili sa Pilipinas. Si Rod Strunk ay ipinanganak sa Fresno, California noong March 20, 1941. Ang kanyang pamilya ay lumipat sa Tracy, California nang siya ay 2 taong gulang pa lamang. Dito na din siya nag-high school at sa kanyang eskwelahan niya nadiskubre ang kanyang hilig sa musika at pag-arte.
Noong 1959 ay nagsimula siyang kumanta sa mga clubs sa Fresno at dito siya nadiskubre ng isang recording executive. Matapos ang kanyang audition sa record company, siya ay nag-sign bilang recording artist ng RCA. Ayon sa mga reports, siya ay nagkaroon ng isang hit song na may title na If I Had a Girl. Pinasok din niya ang pag-arte pero hindi siya gaanong sumikat sa industriya. Ang kanyang pangalan ay sumikat ulit nang siya at si Nida Blanca ay nagkasama sa isang pelikula na pinamagatan na Once Before I Die. Sa shooting ng pelikulang ito, unang beses na nag-cross ang landas ni Nida Blanca at Rod Strunk. Agad sila nagkamabutihan at kalaunan ay nagpakasal sila noong 1979 sa Estados Unidos. Dahil sa napakapribado ni Nida Blanca sa kanyang personal na buhay, walang gaanong report na na-publish tungkol sa kanilang pagsasama at relasyon ni Rod Strunk. Hindi din siya nasasangkot sa mga insidente o mga masasamang chismis, kaya ang lahat ay nagulat noong November 7, 2001. Isang report ang lumabas na si Nida Blanca ay nakitang patay sa backseat ng kanyang sasakyan sa 6th floor ng parking lot ng Atlanta Center sa San Juan, Manila. Ano ang nangyari sa kanya? Ilang taon bago siya nakitang patay sa kanyang sasakyan ay naging mas aktibo sa showbiz industry si Nida. Siya ay aktibo din bilang board member ng Movies and Television Review and Classification Board o tinatawag na MTRCB. Ang posisyon na ito ay ibinigay sa kanya ng dating presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Ang MTRCB ay ang entity ng gobyerno na nagre-review ng mga palabas at pelikula sa Pilipinas bago ito isalang sa publiko. Si Nida Blanca ay naging parte ng MTRCB dahil sa kanyang paniniwala na mas mabuting bigyan ng rating ang isang palabas o pelikula kesa isensor o bigyan ito ng mabigat na restriksyon. Noong November 6, 2001, ito ay isang normal na araw para kay Nida Blanca. Pumasok siya sa kanyang trabaho sa MTRCB dahil nakatakda siya at ibang board members na mag-review ng isang pelikula. Ang kanyang opisina ay nasa 33rd floor ng Atlanta Center sa Green Hills. Ang pag-review ay ginagawa niya ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Pagkatapos ng meeting at screening ay umalis siya sa kanyang opisina ng alas 5 ng hapon. Ayon sa isang empleyado ng MTRCB, nakita niya si Nida Blanca na may kausap sa kanyang cellphone bago ito umalis. Ayon sa investigasyon, sinabi niya sa isa sa kanyang mga katrabaho na pupunta siya sa isang lamay sa Forbes Park sa Makati. Isang katrabaho din ang nagsabi na masayang sinabi ni Nida Blanca sa kanya ang katagang huli na pala niyang maririnig, ang mga katagang see you tomorrow. Ayon sa personal assistant ni Nida na si Elena de la Paz noong November 6, 2001, alas 10 na ng gabi ay hindi pa rin niya nakikita ang kanyang amo. Dahil sa hindi ito normal, tinawagan niya ang mga kaibigan ni Nida pero sa kanyang dismaya ay walang nakakaalam sa kanila kung nasaan ito. Para masigurado na walang nangyaring masama sa kanyang amo, si Elena kasama ang kanyang 2 kamag-anak ay pumunta sa building na pinagtatrabahuhan ni Nida. Dito nila nakausap ang security guard at sinabi sa kanila na ang sasakyan nito ay nasa parking lot pa rin. Sa kung anumang dahilan ay hindi niya tiningnan ang kotse dahil ang nasa isip niya ay sadya talagang iniwan ito ni Nida at nakasakay ito sa kaibigan at baka kumain o lumabas sa mga ito kaya umuwi siya ng alas 10:30 ng gabi at sinabi niya sa asawa ni Nida na si Rod Strunk ang kanyang nalaman. Kinaumagahan noong November 7, alas 8 ng umaga, isang rumorondang security guard sa 6th floor ng parking lot ang nakakita ng bakas ng mga dugo. Nang sinundan niya ito ay nakita niya na nanggagaling ito sa Nissan Sentra na pagmamay-ari ni Nida Blanca. Nakalak ang pinto ng kotse pero nadiskubre at nakita niya sa loob ang walang buhay ng katawan ng aktres. Yan daw, hug-hug, tarado si Nida. Siyempre, ikaw man ang kagigising mo, makakatanggap ng ganyang balita, magugulat ka dahil hindi mo... I'm very sure, wala siyang kagalit. Wala talagang kagalit. Agad inalertuhan ng security guard ang mga kapulisan at agad namang rumesponde ang mga ito. Agad kumalat ang balita sa nangyari kay Nida Blanca at nagulat hindi lamang ang mga malalapit sa aktres pero pati ang publiko sa nangyari sa kanya.
Dahil sa pressure mula sa mga tao, kahit ang presidente ng Pilipinas noon na si Gloria Macapagal Arroyo ay nag-utos sa PNP at NBI sa agarang paglutas ng kaso para mabigyan ng sagot ang publiko at pamilya nito. Ang PNP ay agad bumuo ng Task Force Marcia isang araw matapos ang pagpatay kay Nida Blanca. Sa autopsy report na inilabas ng medical examiner ay lumabas na nakatanggap ng 13 saksak ang aktres sa kanyang ulo, leeg, kaliwang kilikili at kaliwang panga. Ayon sa police chief ng PNP, ang ibang mga sugat ay hindi delikado pero ang tumapos sa buhay ng aktres ay ang malalim na saksak na bumaon sa kanyang leeg. Idinagdag ng police chief na ang pamamaraan ng pananaksak ay makikitaan ng galit dahil halos walang habas na sinaksak ang aktres. Ayon din sa obserbasyon sa katawan ni Nida ay hindi ito nanlaban dahil wala siyang mga galos sa kanyang mga braso at kamay. Nabalian din ng tadyang si Nida at meron itong black eye. Ayon sa coroner, base sa estado ng katawan ni Nida Blanca, siya ay namatay sa pagitan ng alas 4 o alas 5 ng madaling araw noong November 7. Ang salaysay at findings ng PNP ay sinang-ayunan din ng FBI. Lumabas din sa investigasyon na ang katawan ni Nida ay iniwan ng salarin o mga salarin sa loob ng kotse habang siya ay naghihingalo pa. Agad isinantabi ng mga investigador ang anggulo ng pagdanakaw dahil walang nawawalang mga gamit sa loob ng kotse. Napansin din nila na walang forced entry sa sasakyan. Ayon sa isang reporter ng Philippine Star, chinek ng isang miyembro ng forensic team ang kuko ni Nida dahil nagbabakasakali sila na merong DNA na nakuha ito mula sa kanyang salarin o mga salarin. Ilang araw makalipas ang pagpatay kay Nida ay naglabas ng teorya ang mga kapulisan. Ayon sa kanila, si Nida ay inatake ng salarin o mga salarin habang ito ay palapit sa kanyang kotse na magpapaliwanag sa bakas ng dugo papuntang kotse na nakita ng security guard. Idinagdag nila na matapos saksakin ng aktres ay hinila ito papunta sa loob ng kotse at iniwan para mamatay. Pero bukod sa teoryang ito ay nahirapan ang mga kapulisan na makakuha ng mga ebidensya para makatulong na maresolba ang kaso. Isa pang balakid sa kanilang investigasyon ay ang kakulangan ng surveillance camera o CCTV sa pinangyarihan ng krimen. At dahil sa pressure galing sa publiko, nagdesisyon ng NBI na mag-take over sa investigasyon para sa agarang ikakaresolba ng kaso. Habang gumugulong naman ang investigasyon, ang pamilya ni Nida ay sinimulan ang burol sa aktres at inihatid nila ito sa kanyang huling himlayan sa Loyola Memorial Park sa Marikina City noong November 14, 2001. Apat na araw matapos mailibing si Nida Blanca, ipinresinta at iniharap ng mga kapulisan sa publiko si Pedro Philip Medel Jr. Ayon sa kanila, si Medel ay sumuko at inako ang pagpatay sa aktres sa kadahilanan na inuusig siya ng kanyang konsensya. Sa harap ng mga reporter ay inamin ni Medel na kinontak siya ng lalaking nagngangalang Mike Martinez noong October 2001. Sinabihan siya nito tungkol sa isang proyekto na tinawag nilang Tantoco Project. Ang kanyang trabaho ay takutin ang asawa ng isang Chinese na kilala bilang isang swindler o manluloko. Napagkasundoan nila na magkita noong November 6 pero sa halip na makita niya si Martinez, ang nakipagkita sa kanya ay isang foreigner at maputing lalaki. Ayon sa kanya, tinanong siya ng lalaki kung siya ba ay si Medel. Tinanong niya din ang lalaki tungkol kay Martinez pero sinabi nito na makikipagkita si Martinez sa kanila sa isang restaurant. Ayon kay Medel, siya at ang maputing lalaki ay nag-drive sa EDSA papunta sa isang restaurant para hintayin si Martinez pero hindi ito dumating. Habang sila ay kumakain sa restaurant, sinabi ng lalaki sa kanya na dapat niyang takutin ang asawa ng Chinese na swindler. Sa kanyang sinumpaang salaysay, tinawag niya ang lalaki bilang Rad. Nakalaunan sa investigasyon ay lumabas na ang lalaki na tinatawag niyang Rad ay si Rod Strunk na asawa ni Nida Blanca. Ayon kay Medel, umalis sila sa restaurant ang alas 10 ng gabi at dumiretso sila sa 6th floor ng Atlanta Center. Nagpark sila katabi ng green na kotse at naghintay sila hanggang sumapit ang alas 12 ng gabi pero ayon kay Medel, sinabi ni Rod sa kanya na aalis ito ng konting saglit pero kailangan niya na maiwan sa parking lot.
Dito na binuksan ni Rod Strunk ang kotse ni Nida at inutusan niya si Medel na maghintay sa backseat ng kotse. Ayon kay Medel, naghintay siya ng ilang oras hanggang makatulog na siya at nagising lamang siya dahil sa sobrang liwanag ng ilaw mula sa isang sasakyan na nagpark katabi ng kotse. Nakita niya na lumabas si Rod Strunk sa sasakyan kasama ang dalawang babae. Pagkatapos ay itinulak nito ang isang babae sa loob ng kotse. Nang nasa loob na ng kotse ang babae, ay dito na nila pinagtulungan na saktan ito. Ayon sa kanya, sinaksak niya ang babae dahil inutusan siya ni Rod Strunk. Kaya sinaksak niya ang babae sa kaliwang bahagi ng katawan at sa leeg nito. Nang sumapit na ang 2:00 ng madaling araw, ayon kay Medel, ay umalis si Rod Strunk kasama ang isang babae na hindi niya alam ang pagkakakilanlan. Matapos ito, siya ay umalis din at umuwi sa kanyang bahay kung saan itinago niya ang kutsilyo na kanyang ginamit sa ilalim ng lababo. Isang araw pagkatapos maiharap ng mga kapulisan si Medel sa publiko ay inanunsyo nila na naglabas ulit ito ng pangalawang salaysay. Sa sinumpaan niyang salaysay ay sinabi ni Medel na sa simula't simula ay alam niya na ang biktima ay si Nida Blanca. Ayon sa kanya, inutusan siyang takutin ito para ibigay ang mga dokumento tungkol sa isang ari-arian na pinag-aawayan ng mag-asawa. Di umano siya ay inalok ng $3,922 o mahigit kumulang na 219,000 pesos para sa trabaho. Binigyan siya ng down payment sa halagang $980 o 54,000 pesos ni Rod Strunk. Isinalaysay niya na si Rod Strunk kasama ang isang babae ay pinilit at tinakot si Nida Blanca na pirmahan at isumiti ang mga dokumento tungkol sa isang ari-arian. Pero nang tumanggi ang aktres ay dito na niya ito inundayan ng saksak dahil sa utos ni Rod Strunk. Hindi nagtagal ay mabilis ding inakusahan ng publiko si Dean Tantoco na posibleng isa pang suspect na kasama ni Rod Strunk noong gabi na pinatay si Nida Blanca. Pero ang mga alegasyon ni Medel ay itinanggi ni Tantoco at Strunk. Maging ang mga malalapit sa pamilya ni Nida Blanca ay hindi naniniwala na may kinalaman ng asawa nito na si Strunk sa nangyari sa aktres. Idinaan sa isang lie detector test si Tantoco at sa gulat ng mga otoridad ay nakapasa ito kaya siya ay pinakawalan. Pero kung mahilig o may alam ka sa mga paglilitis, noong 1998 pa lamang, matapos ang extensive o mahabang research na ginawa ng mga eksperto, napatunayan na walang ebidensya na kaya nitong mapatunayan na nagsisinungaling ang isang tao. Kaya sa Amerika, itinigil na ang paggamit ng resulta ng lie detector test sa mga paglilitis. Sinasabi ko ito dahil hindi malinaw kung chinek ba ng mga investigador ang kanyang alibay noong gabi na namatay si Nida Blanca. Dahil sa wala akong report na nakita, maaari lamang tayong manghula na na-verify nila ang kanyang alibay dahil pinakawalan nila ito. Isang anggulong mariing tinanggi ng mga taong malapit kay Nida at sa asawa nitong si Rod Lawrence Strunk. 27 taon na silang nagsasama. Ginagawa ni Rod, kilala ko si Rod. Napakabait na tao niya. Hindi magagawa. Hindi nga nakikipag-away. Hindi ko nakita nakipag-away yun. Inaway si Nida. Actually, si Rod ang hindi maalaman sa buhay niya kung anong gagawin niya. Wala na si Nida. Sana, siyempre, everyone is a suspect, ika nga. Maski ba ako, pwede akong pagbintangan eh. Pero, hindi, sa palagay ko hindi magagawa ng sa akin. Imposible, impossible. Let's focus there. Not the heavily insured, not Rod, not Elena, not even the driver, Tony. No, because I know these people. I've been a friend to Nida Blanca Dory for 42 years, and I know. Isang araw matapos ang paglabas ng salaysay ni Medel, ang mata ng publiko ay nakatuon sa asawa ni Nida Blanca na si Rod Strunk. Pero isang kaganapan na naman ang gumulat sa publiko. Nagkaroon ng isang televised na preliminary hearing noong November 23, 2001 at sa gulat ng publiko ay binawi ni Medel ang lahat ng kanyang sinabi. Ayon sa kanya, siya ay tinorture ng mga pulis at pinwersa siya na akuin ang pagpatay kay Nida Blanca. Si Medel ay tumayo at itinaas ang kanyang kamay sabay sigaw na humihingi siya ng tawad kay Rod Strunk. Sinabi niya, and I quote, "Hindi ko kilala si Mr. Strunk. Patayin niyo na ako ngayon. Hindi ko siya kilala. Paumanhin Mr. Strunk, tinorture nila ako. Tingnan niyo ang aking mga braso.
ako ay isang biktima lamang ng politika. Dahil sa televised ang preliminary hearing, walang nakapigil kay Medel. Inihayag ng kanyang abogado na ang kanyang kliyente ay nakakatanggap ng maraming banta sa kanyang buhay na nagsimula nang ito ay nasa custody ng mga kapulisan. Nang matapos ang hearing ay sinagot din ni Medel ang mga katanungan ng journalist kung paano siya tinorture. Dito niya isiniwalat na siya ay 3 araw na piniringan sa mata o nilagyan ng blindfold habang ang kanyang ari ay kinukuryente. Nilagyan siya ng plastic bag sa kanyang ulo habang meron itong laman na tubig. Ayon sa kanya, nang siya ay inaresto ng mga kapulisan, kinuhanan siya ng buhok para sa hair sample at DNA. Humingi din ang mga ito ng damit at kutsilyo sa kanya. Tinanong niya din ang journalist na kung siya ang gumawa ng krimen, bakit niya itatago ang kanyang ginamit na kutsilyo sa kanilang kusina. At sa bawat interview ni Medel ay sinasabi niya paulit-ulit na ang lahat ng ebidensya na nakalap laban sa kanya ay itinanim lamang ng mga investigador. Matapos ang nakakahiyang preliminary hearing, inilipat si Medel sa custody ng NBI. Ginawa ito ng gobyerno para masigurado at matiyak na kung totoo ang mga sinasabi at mga akusasyon nito ay walang mangyayaring masama sa kanya. Agad namang kumilos ang kampo ni Strunk at nagsampa sila ng counter affidavit na nagre-request na ibasura ang kaso at ibasura ang lahat ng aligasyon ng mga kapulisan. At para naman malinis ang kanilang pangalan, ang PNP ay nagbayad ng kanilang sariling medical examiner para suriin ang mga sugat ni Medel sa kanyang braso. Ayon sa medical examiner, wala siyang injuries o sugat na nakita kay Medel bukod sa mga pasa o marka nito sa kanyang kamay na sanhi ng mga posas. Noong November 30, 2001, ang prosecutor ay ibinasura ang lahat ng kaso na isinampa ng PNP kay Medel dahil sa hindi malakas na ebidensya. Pero kahit hindi na itinuturing na suspect si Medel, marami pa rin ang nagdududa sa kanyang pagkatao at estado ng kanyang pag-iisip. Si Medel ay hindi ordinaryong tao na di umano'y kinontrata ni Martinez dahil siya ay isang dating pulis at isang military civilian agent na nagtrabaho ng 2 taon bilang isang mersenaryo sa Angola, Africa noong mid-1990s. Ang NBI ay interesado din sa estado ng kanyang pag-iisip dahil baka nagkaroon ito ng PTSD sa kanyang mga misyon kaya nag-request sila ng isang psychiatric test kay Medel. Pero wala akong nakitang resulta ng sinasabing test na ito, maging ang resulta ng investigasyon sa kanyang mga aligasyon na tinorture siya ng mga kapulisan. Kahit hayagang itinanggi ni Medel na kilala niya si Rod Strunk ay hindi nito napigilan ang mga katanungan ng mga kapulisan sa kanya. Inimbita ng mga investigador si Strunk noong December 13, 2001. Siya ay dumaan sa 13 oras na interrogation pero walang nakuhang bagong impormasyon ng mga kapulisan kaya pinakawalan nila ito. Pero isang impormasyon ang nakalagay sa kanyang 12 pahinang salaysay na isinumiti niya sa mga pulis. Dito niya inamin na siya ay nasa lugar ng krimen bago madiskubre ng security guard ang katawan ni Nida Blanca. Sinabi niya na hindi siya pumasok sa loob ng kotse dahil tiningnan lang niya mula sa labas ang kotse ni Nida Blanca. Hindi malinaw at hindi nagbigay ng pahayag ang mga investigador kung bakit nila itinigil ang pagtatanong dito nang malaman nila na nasa parehong parking lot pala ito. Dahil sa walang nagiging resulta ang investigasyon ng mga otoridad, binalikan nila ang mga unang pahayag ni Medel. Isa sa mga tao na kanilang na-interview at nagbigay ng kanyang salaysay ay ang lalaki na nagngangalang Leonilo Gonzaga na isang security guard o officer ng isang agency. Ang presidente ng agency ay si Rolly Quintanar na pamangkin ni General Galileo Quintanar. Ayon kay Leonilo, una niyang nakilala si Medel sa bahay ng general. Naging kaibigan niya si Medel at dumating sa punto na nagsama sila sa isang apartment. Ayon sa salaysay ni Leonilo, noong November 10, 2001, 3 araw matapos ang pagpaslang kay Nida Blanca ay di umano, umamin si Medel sa kanya na siya ang pumatay sa aktres at gusto niyang sumuko sa kapulisan. Nang hindi niya alam kung ano ang dapat gawin sa impormasyon, sinabi niya ito sa kanyang amo na si Rolly Quintanar. Ang kanyang amo naman ay sinabi ito sa general na gumawa ng paraan para sa tahimik na pagsuko ni Medel sa mga otoridad. Sina Leonilo at Rolly ay sinabi sa kanilang salaysay na bago ang pagsuko ni Medel ay kinausap at tinawagan muna nito si Rod Strunk. Pero ang mga impormasyon na ito ay itinanggi ni General Galileo Quintanar. Ayon sa kanya, hindi niya kilala sina Medel at Strunk.
at ang kanyang pagtanggi ay naging sanhi ng malaking kalituhan sa investigasyon. Ang publiko naman ay kine-question pa rin ang tao na pinangalanan ni Medel na si Mike Martinez. Pero ayon sa isang report, si Martinez ay dinukot ng isang lalaki na hindi pa nakikilala isang araw pagkatapos bawiin ni Medel ang lahat ng kanyang mga salaysay. Ang nangyari kay Martinez ay hindi gaanong naisapubliko dahil natabunan ito ng issue ng pag-alis ni Rod Strunk ng Pilipinas noong January 2002. Ayon sa kampo ni Rod Strunk, umalis ito sa bansa para alagaan ang may sakit niyang ina sa Estados Unidos. Napag-alaman na kahit siya ay nasa watchlist ng Bureau of Immigration, ay nakalabas pa rin siya ng bansa dahil walang nag-file ng petisyon sa korte para opisyal itong mapigilan na lumabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. Habang si Strunk ay nasa Estados Unidos, ipinagpatuloy ng mga otoridad ang investigasyon at naglabas sila ng opisyal na statement para sabihin na may sapat silang ebidensya para ipakulong si Strunk. Ang una nilang ebidensya ay ang resibo ng Swiss knife na maaaring ginamit o isa sa mga ginamit sa pagpatay sa aktres. Base sa kanilang investigasyon, binili ni Strunk ang kutsilyo sa Robinson's Mandaluyong, 2 araw bago mangyari ang pagpaslang. Ang pangalawang ebidensya na kanilang hawak ay isang payong. Lumalabas sa kanilang investigasyon, ang payong ay laging daladala ni Strunk saan man ito magpunta at nang matagpuan ang katawan ni Nida Blanca, nakita nila sa loob ng kanyang kotse ang payong na pagmamay-ari nito. Nakakita at nakabuo din ng isang posibleng motibo ang mga investigador laban kay Strunk na nagtulak dito para i-dispatcha ang kanyang asawa. Ang tinutukoy ng mga investigador ay pinatay niya si Nida Blanca dahil sa kasakiman. Ayon sa kanilang investigasyon, ang 27 taong pagsasama ni Strunk at Nida Blanca ay matagal nang matamlay dahil wala nang pakialam si Strunk sa aktres kung nasaan man ito o ano ang nararamdaman nito. Ang NBI ay sumang-ayon din sa sinasabi ng PNP na posibleng planong tanggalin ni Nida Blanca si Strunk sa kanyang last will and testament. Ang kabuuang halaga ng ari-arian ni Nida Blanca ay 85 million pesos at hinihinala nila na nalaman ni Strunk na siya ay tatanggalin ng aktres sa kanyang last will and testament. Ayon sa kanilang investigasyon, sinabi ng NBI ang dalawa ay hindi na nagsasama sa iisang bubong pero hindi pa opisyal na hiwalay sa papel. Kaya kung mamamatay ang aktres bago mabago ang kanyang last will and testament o bago niya maipaanal ang kanilang kasal, sa mata ng batas sa Pilipinas, may habol si Strunk sa ari-arian ng aktres. Noong July 2002, opisyal na sinampahan ng kasong parricide ng NBI at DOJ si Strunk. Si Medel naman ay kinasuhan din ng kasong murder. Ang 3 security guard ng Atlanta Center ay kinasuhan din ng obstruction of justice. Noong February 2003, ibinaba ng DOJ ang kanilang desisyon at napatunayan gamit ang mga ebidensya na sina Rod Strunk at Medel ay ang mga suspects sa pagpatay sa aktres. Agad nag-issue ng warrant of arrest para madakip ang mga ito. Ang kaso naman laban sa 3 security guards sa Atlanta Center ay ibinasura dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Agad kumilos ang mga kapulisan at nadakip nila si Medel habang sa kaso naman ni Strunk, sinimulan nila ang pag-request sa Estados Unidos para ma-extradite o mapabalik ito sa Pilipinas upang malitis. Noong May 2003, si Strunk ay inaresto ng US Marshal sa kanyang tahanan sa California. Pero ang magistrate sa California ay nagdesisyon na mananatili si Strunk sa Sacramento County Jail bago ang paglilitis sa kanya sa Pilipinas dahil para sa kanya, si Strunk ay flight risk dahil sa kanyang observation ay kaya nitong gawin ang lahat para hindi makabalik sa Pilipinas upang maiwasan ang paglilitis sa kanya. Pero nang malapit na ang nakataktang pag-extradite kay Strunk ay napag-alaman na hindi ito matutuloy dahil ang mga dokumento na ipinresenta ng gobyerno ng Pilipinas ay hindi kompleto. Ayon sa Korte ng Estados Unidos na tumingin sa extradition request ay napakagulo at kulang-kulang na mga dokumento na ipinadala ng Pilipinas. Kaya na-deny at na-reject ang extradition request. Nag-appeal ang Pilipinas noong September 2004 pero hindi sila pinayagan ng korte dahil sa hindi nila maibigay ang dokumento na hinihingi ng Estados Unidos. Noong May 2005, mula Estados Unidos ay tinangka ni Strunk na linisin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang abogado sa Pilipinas.
Nag-request ang kanyang kampo sa Supreme Court na ibasura ang mga kaso at warrant of arrest laban sa kanya pero na-deny ang lahat ng ito. Nagpatuloy naman ang paglilitis kay Medel at isang witness ang lumutang. Ito ay isang babae na nagngangalang Andrada Dalandas. Ayon sa kanya, siya ay nasa Atlanta Center na nangyari ang krimen at nakita niya si Medel kasama si Strunk na pumunta sa 6th floor. Noong 2006, ang pamilya ni Mike Martinez ay nagsampa ng kaso laban sa PNP dahil naniniwala sila na ito ay kinidnap at itinatago ng gobyerno. Ang kaso na kanilang isinampa ay umabot sa Supreme Court pero itinanggi ng Supreme Court na may kinalaman ng gobyerno sa pagkawala ni Martinez. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita si Martinez. Ang kaso ni Nida Blanca ay hindi umusad at natabunan ito ng ibang mga pangyayari sa loob at labas ng Pilipinas hanggang noong July 11, 2007 kung saan lumabas sa balita na nagpakamatay ang 68 taong gulang na si Rod Strunk. Siya ay tumalon sa balcony ng kanyang hotel sa Tracy, California. Ayon sa ulat ng PEP-PH, nang makabalik si Strunk sa Estados Unidos, ito ay natuloy sa mga murang hotel at minsan natuloy ito sa mga shelter sa Stockton, California. Minsan kapag nagkaroon siya ng pera ay natuloy ito sa Tracy Inn hanggang maubos ang pera nito. Ayon sa kanyang kaibigan na si Jim Thompson, ang buhay nito ay kakaiba sa buhay na naranasan niya noong buhay pa si Nida Blanca. Ayon sa ulat ng PEP-PH, hindi lihim sa mga tao na nakakakilala kay Nida Blanca sa showbiz industry na siya ang sumusuporta kay Strunk. Ayon din kay Jim Thompson, matapos mamatay ni Nida Blanca ay nagkaroon ng asawa si Strunk pero nauwi din sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Ang kaso naman laban kay Philip Medel ay nagpatuloy at nagsimula ang paglilitis. Pero noong April 7, 2010, sa edad na 62 ay namatay si Medel matapos itong magreklamo na hindi makahinga. Dinala siya sa Philippine General Hospital pero hindi na siya na-revive. Ayon sa kanyang death certificate, ang kanyang ikinamatay ay dahil sa sepsis na sanhi ng pneumonia. Marami pa rin ang katanungan ng mga tao tungkol sa kaso na ito na hindi nabigyan ng sagot tulad ng ano ang nangyari sa DNA sa kuko ni Nida Blanca. Ano ang nangyari kay Mike Martinez. May napabalita rin na merong babae si Rod Strunk pero walang nai-report kung totoo ba ang mga alegasyon na ito o isang chismis lamang. Nakakalungkot na kahit 22 taon na ang nakakaraan matapos ang pagpatay kay Nida Blanca ay nananatili pa ring isang misteryo ang nangyari sa kanya.